Alright, so matagal ko nang hinintay ito. So sa wakas, maka-test ride na tayo ng Honda Giorno Plus. Ito pa yung kulay na gusto ko eh, yung beige. Sobrang classy and elegant tingnan eh, no? Napakaganda talaga eh, no? So meron din palang hook dito, no? Yan, merong lalagyan dito. May choco mucho pa. So tara, huwag na natin patagalin to. Let's go! Siyempre, every time sasakay kayo sa bagong motor, kailangan ina-adjust nyo yung side mirror. Simple lang pala ang panel nito, no? Maganda sana kung ginawa ni Honda ang bilog to, pero okay na rin to. Yung naka-moto off na version 3 phone mount pala to. Same ng gamit ko. 4,000 kilometers na pala tong Giorno Plus na to. Tinalo pa yung ADV 160 ko. Nasa 2,000 pa lang. Alright, first time natin on a Honda Giorno Plus. So far, poging-pogi ang pakiramdam ko dito ah. Magamit ko to. Feeling ko ako si Alden Richards eh. Si Newbie Richards. Alright, so unang-una ko napansin at may power. Expected ko mahina to eh, to be honest ah. Pero hindi oh, ba't ganon? Parang hindi 125cc. Dahil ba 4 valves to? Yung kaya yung dahilan? Oh, nice. Guys, real talk lang ah. Baka sabihin nyo, hina-hype ko na naman eh. Pero ilang minuto pa lang ako nakaupo dito sa Giorno Plus. Sobrang na-in-love na ako ah. Kasi may power din siya oh. Ang expectation ko kasi dito, looks lang talaga eh. Ba, classic looking bike, very elegant. Poging-pogi ka pag nakasakay ka dito, for sure. Pero iniisip ko mahina, yun yung parang expectation ko. Pero hindi pala. And sobrang ibang klase yung dating nitong beige oh. Hindi ko alam kung kita sa camera, pero in person talagang napaka-creamy ng kulay. Kung hindi ko nagkakamali, ang SRP nito is 101,900. So halos 102,000 pesos. So sabi ng iba, mahal for a 125cc scooter. Well, for me, tama lang yung presyo. Actually, mura pa nga yun eh. Siyempre, hindi naman lahat ng 125cc scooter pare-pareho. Ito yung tipo ng motor na sobrang gusto ko magkaroon sa garahe. Imagine niyo yung tipong Sunday breakfast ride, or magsistroll ka lang on a weekend. Chill ride lang, di ba? Yung hindi ka naman babakbak, talagang gusto mo mabagal lang, chill lang para kitang-kita kang nakasakay sa motor. Akala nila si Alden Richards. Pero kung gusto mong bumakbak from time to time, pwede naman. Try nga natin yung combi brake. Malakas oh. Nice. Wala palang ABS tong Giorno Plus, pero meron tong combi brake system. So yung kanan mo na brake lever sa front yun, yun itong kaliwa naman, ito yung combi brake. Yung combi brake, combination siya ng front and rear brake. May certain percentage yun. And chinek ko rin pala online yung fuel consumption nito. Nakita ko siguro yung best fuel consumption nito based on their testing, 47 kilometers per liter. So nagulat ako, mas matipid pa sa ADV 160. Sa ADV kasi 45 kilometers per liter yung claimed fuel consumption nun. Pero syempre mga ganyan testing naman, ano yan yung best possible riding condition. In real life, pwedeng mas mataas, pwedeng mas mababa, depende na sa riding style mo and kung saan mo ginagamit. Panay long ride ka ba or mainly city riding. So ikot-ikot lang natin tong Honda Giorno Plus. Okay din yung side mirror niya since mataas, and okay naman yung size, okay din yung shape for me. So konting tingin lang, kitang-kita ko na yung nasa likod ko. And nakakatuwa rin yung braking nito. Pag pinagsabay mo yung left and right talagang may kagat yung stopping power eh. And pinapakaramdaman ko, very comfortable din yung upuan nito ah. So ang plush sa pakiramdam. Yun lang, napawing ako. Kaya mahirap magbukas ng visor eh. Kaso pag sarado naman yung visor mo, napakainit. Pag binuksan mo naman, mapupuwing ka. And another thing pala na nagugustuhan ko dito ngayon is yung suspension. Kasi lagi naman ako dumadaan sa ganitong route, di ba? So kabisado ko na yung mga lubak-lubak dito. Ito, maganda yung suspension niya.
napaka smooth and komportable rin. Wala kang mafe-feel na kaldag. Pero of course pwedeng depende yan sa weight ni rider. I'm 75 kilograms by the way. So kung mas mabigat ka or mas magaan ka, pwedeng iba yung experience mo sa suspension. No? May hatak din eh. Panalo tong Giorno Plus ha. Looks and performance pala to. And by the way guys, gusto lang din palang pag-usapan to very quickly lang. Kasi medyo mainit na naman sa mata ng mga tao ang motovloggers. I'm sure alam nyo na kung bakit. Bakit nga ba? You tell me. Di ba? Ay, syempre pagkakamali ng isang motovlogger, hindi mo na maiiwasan mag-generalize na naman ng mga tao. Kaya sa mga kapwa ko motovloggers dyan, sana maging lesson sa atin yun. Kasi being a motovlogger, malaking responsibility rin yan, lalo na kung meron kang viewers, may followers ka na. Dapat maingat din tayo sa mga ina-upload natin. Sana yung mga ina-upload natin, yung mga kapupulutan ng aral, or kung hindi man, something educational, or yung may makukuhang value yung audience natin, whether it be entertainment, knowledge. Pero kung negativity lang ang makukuha doon sa video, siguro mag-isip-isip muna tayo bago natin i-click yung upload button. And hindi ko rin naman sinasabing magkamote tayo tapos basta wag na lang natin i-upload So mas maganda yung mature tayo sa daan. Alam natin in reality talagang real talk lang maraming talagang kamote rider sa daan. Pero hindi naman porket madami na tutulad na lang tayo. Kasi yung gusto natin makitang pagbabago sa atin, hindi manggagaling yun So kung nakita mong walang sumusunod sa stoplight, kahit ikaw lang mag-isa, sumunod ka. Kasi ang thinking ko dyan, once dumami na yung mga riders or driver or tao na gumagawa ng tama kahit walang nakatingin, eventually pag mas dumami na yun kaysa sa mga hindi sumusunod, magkakahiyaan na yan Kasi ganoon na napapansin ko sa ibang bansa. Pag pumunta ka ng example, Japan, Singapore, bakit sobrang iba yung disiplina ng mga rider and driver doon? Kasi majority sumusunod, majority disiplinado, matitino. Kaya kung may mangilan-ngilan na kamote sa kanila, yun yung mahihiyang hindi gumawa ng tama. Ang nangyayari kasi sa atin dito sa Pinas, yung opposite Kunyari late night na, diba, alam mo nang walang pulis, makikita mo usually sa mga stoplight wala nang sumusunod sa red light. Kahit naka-red yan, gumo-go na. Pero kahit ikaw lang mag-isa yung sumusunod, go. Kahit walang nakatingin, go lang. Kasi kung gusto natin magkaroon ng chance na magbago ang sistema natin, maging disiplinado ang mga tao, again, hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao or iasa sa mga leaders. Talagang paniniwala ko dyan, sa atin mag-uumpisa yung pagbabago sa bawat isa. Yun na naman. So chill lang tayo lagi sa kalsada, iwas road rage, and respetuhin natin lahat ng kasabay natin on the road. Alright, so yun ang test ride ko dito sa Giorno Plus. Kaya inikot ko lang talaga dito. So again, I'm very satisfied. Tagal ko nang hinintay makatry ng Giorno Plus. Kala ko nga hindi na mangyayari kasi wala namang demo unit to Pero wala, legit pala yung hype nito. Napakaganda. Tingnan nyo naman yung handlebar grip, diba? Yung kulay, parang may pagka brown, nag-match dito sa upuan na brown. Napakaganda. Ang lapad malapad siya and very comfortable. Bagay na bagay yung color ng upuan sa beige. May ano din pala to, may kulay din pala tong side mirror. Hindi ko lang napansin. Beige din, nice. Combi brake system. Dapat yata hindi ko tinest ride tong Giorno Plus Hindi na naman ako makakatulog nito Ano pala to? Ngayon ko lang nakita to Ito ba yung handbrake? Tingnan natin. Oo, handbrake nga For example, nasa hangin ka, ayun para hindi mo na pipisilin the whole time, pwede mong iganon, naka-brake ka na. So kahit hands-free, naka-engage yung brake mo, yung combi brake. And para tanggalin to, pisilin mo na yung brake, wala na. Ang galing, nice. Wala sa ADV 160 niyan, pero meron dito sa Giorno Plus. Alright, so balik na natin. Had so much fun. Sobrang solid pala tong Giorno Plus. Okay sir, panalo.
Honda Paranaque, maraming salamat sa pagpapairam sa akin itong Giorno Plus. Sobrang nag-enjoy ako. So baka soon sana makapaglabas din tayo nito. So sa mga nanonood ng video natin, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. So ingat kayo lahat palagi. Kita kayo sa next video. Always ride safe. Peace out.